So finally mga kaibigan, dumating na nga po sa Los Angeles ngayong araw si Luka. Winelcome pa ng Lakers team. Sasabak sa matinding training ng Lakers at panibagong sistema. And bago natin yan ipagpatuloy, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, tuwan-tuwa po ang mga Lakers fans, no? Gayun din ng Lakers team sa pagdating nga po ni Luka mga kaibigan sa Los Angeles. Kitang-kita ninyo naman mga kaibigan na talagang masaya si Luka sa kanyang panibagong kupunan, no? Dahil nga po sa nangyaring trade nito kay Anthony Davis. Well, marami nagsasabi mga kaibigan ko na talagang loging-logi talaga, no, ang Lakers dito kay Luka. Hindi na po kasi maituturing natin na star player talaga itong si Luka mga kaibigan. Hindi na po siya ganoon kagaling maglaro at medyo parang tinatamad na rin siya. Kung titignan natin mga kaibigan, hindi talaga ito ang ine-expect ni Luka mga kaibigan na mangyayari. Biruin po ninyo, mas malaki sana yung magiging pera niya, yung magiging offer sa kanya kung hindi po siya na-trade dito sa Lakers mga kaibigan, which is meron lamang 200 million US dollar. Nakikitain unlike kung napunta siya sa ibang kupunan. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, bakit ko nasasabing lugi ang Lakers dito? Si Anthony Davis, as of now, nasa prime pa siya. Star player po siyang Lakers mga kaibigan, highest leading and high scorer po sa Lakers mga kaibigan, walang kakupas-kupas, talagang pinag-aagawan at talagang iniisip natin noon pa man na untouchable na dito nga po sa Lakers ay na-trade, no? Luging-lugi dahil kung titignan nyo, si Anthony Davis kaya maglaro bilang power forward at the same time naglalaro ding sentro, kaya nga po itong si JJ Redick, no, lagi automatic na sa starting 5, ito nga po si Anthony Davis. Samantalang ito naman po si Luka mga kaibigan, alam natin hindi na doon ganong kalibre, no, or ganon kagaling kumpara noong ka-hype pa niya, no, pero masasabi natin pwedeng pamalit etong si Luka dito nga po kay Lebron in case magkaroon ng problema o ma-injured nga po si Lebron James. Well, depende yan sa magiging sistema na rin ni JJ Redick mga kaibigan. Ang tanong dito, mabibigyan ba talaga sigurado etong si Luka ng maayos na playing time or mahabang playing time etong si JJ Redick, no, sa kanyang panibagong sistema? Alam naman natin kapag may bagong trade nga po sa Lakers, hindi pinapalaro ni JJ Redick, lagi po nasa bench. Pero sa sistema naman ngayon, dahil si Luka ay alam naman natin kilala at sikat mga kaibigan at magaling din na player, no, at dating naging star player yan ng Dallas Mavericks, inaasahan natin na automatic kasama yan sa starting 5, no. Panibagong sistema ngayon, panibagong lineup ng Lakers ang dapat nating abangan. Maraming nagsasabi mga kaibigan, kailangan munang i-adapt ni Luka yung sistema na meron ngayon sa Lakers. Hindi siya pwedeng sumabak agad-agad, no. Tatapusin pa naman yung season na ito bago natin mapanood sa Lakers si Luka, pero ngayon kinakailangan ng dumaan sa matinding training at pag-e-ensayo nitong si Luka kasama ang Lakers team mga kaibigan. Makaka-training niya at makakasama niya sa practice ang mga bench player nga po ng Lakers mga kaibigan, which is doon siya magsisimula at hindi agad-agad pwedeng ipasok or sabak sa starting 5 lineup ng Lakers, which is alam naman natin hindi lamang si Anthony Davis ang nawala, pati nga po si Max Christie na talagang malaki din ang naiaambag sa Lakers. Well mga kaibigan, para sa akin, tignan na lang natin yung mga susunod na magiging update. May mga pagbabago pa yan. So dyan lang kayo, please huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.